Delivery boy? Hindi madaling magtrabaho pero sabi nga nila, kapag gusto mo ang ginagawa mo, ay magiging sobrang saya mo sa ginagawa mo. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang ho akong Makoy, isang delivery rider o delivery boy. Matagal na po akong bilang delivery boy sa Maynila. Ngunit kinailangan namin na lumipat sa Iloilo dahil kailangang umuwi ng aking asawa sa kanyang mga magulang na may sakit. At doon ako nakaranas na makakita ng aswang. At doon ay nag-apply din nga ako na delivery boy at natanggap naman agad ako sa isang chicken shop. Mas malaki din ang kitaan lalo na at hanggang alas 12 ng gabi ito bukas. Sobrang mabenta nga kasi nitong fried chicken na kanilang tinitinda. Noong unang araw ko nga dito ay hindi ko maiwasan na magulat sa dami ng orders. Kung minsan nga ay inaabot ako ng alauna ng madaling araw sa pagdi-deliver. Wala naman akong masabi sa sahod ko dito dahil sobrang bait ng aking boss kumpara sa dati kong napasukan sa Maynila. Mas nai-enjoy ko rin ang ginagawa ko dito dahil tuwing gabi ay wala ng traffic at wala ng polusyon sa paligid. Noong unang makarating ako dito, akala ko ay sa Manila lang puno ng polusyon. Marami na rin pala ang may sasakyan sa probinsya. Pero mas malinis pa rin ang hangin dito kaysa sa Maynila. Ilang araw pa lang kami dito ay marami na rin akong naging kaibigan. Ang iba pa ay aking mga naging customer. Nakakatuwa nga ang mga customer namin ng fried chicken dahil halos lahat sila ay masayahin. Madalas pa nga na iniaalok ako ng mga ito na sumabay sa kanila sa pagkain. Ngunit isa sa mga rules sa aking pinagtatrabahuhan ay bawal pumasok sa bahay ng customer at bawal tumanggap ng pagkain na mula sa mga customer. Ito lang naman ang pinagbabawal sa amin ngunit sa ibang bagay ay wala naman ang pinagbabawal. Kaya sa tuwing inaalok ako ng aming mga customer ay mariin akong tumatanggi. Ayoko naman na matanggal ako sa trabaho dahil lang sa hindi ako sumunod sa patakaran. Napansin ko nga lang din na bago kami mag-start na magtrabaho ay ito agad ang pinapaalala ng aking boss. Hindi ko na nga naitanong kung bakit ganito lang ang aming rules. Napansin ko lang din na lagi ako na pinagsasabihan nila na huwag tatanggap basta-basta ng mga pagkain na mula sa ibang tao. Isang araw ay pinaalalahanan na naman ako ng aking mga katrabaho tungkol sa pakikisalamuha sa iba naming mga kliyente. Hindi ko tuloy maiwasan na tanungin sila tungkol dito at kung ano ang dahilan. Nagkatinginan pa nga ang mga ito at parang nagtuturuan kung sino ang magsasabi. Napakunot na lang ang noo ko at hindi maunawaan kung bakit ganito ang kanilang kinikilos. Napilit ko rin naman sila na sabihin kung bakit pinag-iingat nila ako sa lugar. Nagulat nga ako sa mga sinabi nila at hindi agad makapaniwala. Akala ko ay niloloko lang nila ako. Pero biglang sumulpot ang aming boss at ito ang nagpatuloy na magkwento. Nakanganga na nga lang ako nang matapos na ito na magkwento. Naikwento nila na marami na silang mga delivery boy ang nawala sa oras ng pagdi-deliver. At kinabukasan ay nakikita na lang ang mga ito na kalunos-lunos ang sinapit. Ilang beses na daw itong nangyari dahil sa pagsuway ng kanilang mga delivery boy. At ang pinaka nakakagulat pa ay sinasabi nila na aswang ang may gawa nito. Noong una ay napatawa na lang ako dahil may aswang pa pala sa panahon ngayon. Akala ko ay kwento-kwento lang ito ng mga matatanda at walang katotohanan. At simula daw noon ay naglagay na sila ng mga secret camera sa helmet ng kanilang mga delivery boy. At may ipinakita sila sa akin na nagpabago ng aking pananaw. Isang video ng isang delivery rider nila na hinubad ang helmet bago pumasok sa isang bahay ng customer
Hindi nga lang nahagip sa video ang mukha ng customer. Kinabukasan ay natagpuan na lang na patay ang lalaki at wakwak ang tiyan. Nakaramdam naman ako ng takot at kaba sa tuwing ako ay magdi-deliver. Simula nga nang malaman ko ang kwento na yon, ay halos hindi na ako masyadong nakikipag-usap sa aming mga customer. Nagmamadali rin ako agad na umuuwi pagkatapos ng aking duty. Hindi ko talaga maiwasan na kabahan sa aking mga nalaman. Naghanap nga ako sa internet at totoo nga na nabalita ang tungkol sa mga lalaking namamatay at wakwak ang tiyan. Hindi ko naman na sinabi pa sa asawa ko ang inaalala ko dahil marami na ito masyadong problema. Ayoko naman na dumagdag pa sa iniisip nito. Hindi rin naman ako pwedeng umalis sa trabaho dahil sa ngayon ay kailangan kong kumita ng pera para sa aming pamilya. Hindi kasi nakakapagtrabaho ngayon ang aking asawa dahil sa pag-aalaga sa kanyang magulang. Wala naman na kaming aasahan pa o mahihingian ng tulong. Hindi ko din pwedeng basta-basta bitawan ng trabaho na ito. Natatakot man ako sa mga kumakalat na tungkol sa mga lalaki na namamatay at tungkol sa mga aswang. Hindi ko pa rin mapigilan na mahalin ang aking ginagawa. Mas nagiging maingat na lang ako sa pakikisalamuha sa ibang tao. Lalo na at hindi naman ako masyadong pamilyar dito sa lugar na ito. Gusto ko sanang bumalik sa Maynila ngunit hindi pa bumubuti ang lagay ng magulang ng aking asawa. Nag-iisa lang kasi itong anak kaya wala nang iba pang mag-aalaga sa kanyang mga magulang. Wala naman akong magawa kundi suportahan na lang ang aking asawa. Natatakot at napapagod man ako ay hindi ako susuko na kumayod para sa aming pamilya. Isang araw ay pumutok na naman ang balita na may isang lalaki na naman ang nawawala at bigla na lang nakita na wakwak ang tiyan. Nagmadali pa nga akong nagtungo sa lugar kung nasaan ang bangkay ng lalaki. Malapit lang kasi ito sa aming tinutuluyan. Sakto nga at nakita ko pa ang isang bangkay ng lalaki na nakahandusay sa simento at totoo nga na wakwak ang tiyan nito. Napaduwal na lang ako nang makita ang karumal-dumal nitong kalagayan. Bukod sa wakwak ang tiyan nito ay puno din ito ng sugat at kalmot sa kanyang katawan. Dumami na rin ang nakikibalita sa paligid at agad naman kaming pinaalis ng mga pulis. Hindi na ako nagtagal pa doon at bumalik na sa aming bahay. Nakatulala lang ako habang naglalakad at biglang may nakabunggo ako na isang babae. Napatingin ako sa mukha nito at napakaganda at amo ng mukha nito. Hindi ko tuloy maiwasan na mapatitig lang sa kanyang mukha. At nang bumalik naman ako sa realidad, ay agad akong humingi dito ng tawad. Hindi naman ako nito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Napailing na lang ako at tinampal-tampal ang aking pisngi. Nang lumingon naman ako ay nakita ko ito na tumingin sa lugar kung nasaan ang namatay na lalaki. Wala kang makikitang emosyon sa mukha nito kahit pandidiri. Napangiwi na lang ako nang maalala ang wakwak na tiyan ng lalaki. Ang tapang din ng sikmura ng babae na to. Samantalang ako ay halos maduwal na sa aking nakikita. Napabuntong hininga na lang ako at nagsimula ng maglakad paalis sa lugar na yon. Bumalik tuloy sa akin ng takot sa aking nalaman tungkol sa mga aswang. Ano kaya ang itsura ng mga aswang? Tanong ko sa aking sarili. Sa mga palabas kasi ay nakakatakot ang mga ito. Hindi ko na napansin na nakabalik na pala ako sa aming bahay. Ang lalim kasi ng iniisip ko habang naglalakad. Napaupo na lang ako sa sopa. At halos laman ng aking social media at group chat ay tungkol sa lalaking namatay kanina. Naalarma din ang aking mga kasamahan dahil ngayon na lang daw ulit ito nangyari. Nakaramdam din naman ako ng kaba at takot para sa aking kaligtasan. Napagdesisyonan nga namin ng aming boss na mas maaga na kaming magsasara ng aming shop para na rin sa aming kaligtasan.
Wala namang tumutol miski isa sa amin. Halata na lahat sila ay natatakot din sa maaaring mangyari. Papatayin ko na sana ang aking cellphone nang bigla akong makatanggap ng message sa aking asawa. Nabalitaan na rin pala nito ang nangyari sa lalaki na nakitang wakwak ang tiyan. Pinaalalahanan ako nito na mag-ingat, lalo na tuwing gabi ako nagdi-deliver. Sinabi din nito na lagi akong maglagay ng 3 kalamansi sa aking bulsa. Mabisa daw ito na pangontra sa mga aswang at ibang elemento. Mabilis lang ang aming pag-uusap at binaba na rin agad nito ang tawag. Halata na nga sa mukha nito ang pagod sa pagbabantay sa ospital. Nag-aalala man ay wala naman akong magawa. Nang matapos ang aming tawag, ay agad akong naghanap ng kalamansi sa aming kusina. Mabuti na lamang at marami kami nitong istak sa bahay. Napangiti na lang ako at nabawasan ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko akalain na naniniwala din pala ang aking asawa sa mga elemento at aswang. Napansin ko lang din na halos ang istak sa bahay ay napakadaming bawang, asin at kalamansi. Tanging ito lang ang pinakamaraming istak na nandito. Napakunot na lang ang noo ko at kumuha na lang ng 3 kalamansi. Agad ko itong nilagay sa pantalon ng aking bulsa. Nag-ayos na ako ng sarili upang pumunta na sa aming shop. Madami na raw kasi ang orders na kailangang i-deliver. Sumakay na ako sa motor at pinaandar ko na sana ang motor nang makita ko sa salamin ang babaeng maganda na aking nakita kanina. Napatigil ako sandali at tinignan ito sa salamin. Kakaiba talaga ang ganda nito. Sobrang amo ng kanyang muka, pero walang ekspresyon na makikita sa kanyang mata. Napailing na lang ako at iniwasan na itong tignan. Mabilis ko na lang pinaandar ang aking motor at umalis. Mabilis lang ang naging biyahe ko at nakarating din ako agad sa shop. Nang dumating nga ako dito ay sobrang aligaga ng mga tao. Agad naman akong tumulong sa pag-deliver ng mga orders. Simula kasi nang mag-post sa social media na maaga kaming magsasara, ay dinumog na kami ng orders. Dahil sa dami ng orders ay siguradong maaga talaga kaming uuwi nito. Binati ko na lang ang mga kasamahan ko na delivery boy na aking makakasalubong. Agad akong sumakay sa aking motor at nagsimula na magtrabaho at mag-deliver. Halos lahat ng orders ay malapit lang sa aming shop, kaya naging madali lang ang aking pag-deliver. Marami pa nga ang nagreklamo dahil sa biglaang pagbabago ng aming oras. Ang iba pa nga ay nagalit na sinasagot lang naman namin ng ngiti. Ang dami talagang nagmamahal sa aming tinitindang fried chicken. Ito lang din kasi ang halos nagtitinda pa kahit gabi. Nakasanayan na tuloy ng mga tao na mag-order ng gabi. Pero dahil nga nag-iingat kaming lahat dahil sa mga kumakalat na balita, ay nagdesisyon ng aming boss na mas maaga kaming pauwiin. Sinabi din nito sa amin na hindi naman magbabago ang aming kikitain dahil maganda pa rin ang kitaan ng aming shop. Mabuti na lang talaga at may mabuting puso itong aming boss. At kahit na nabawasan ang aming oras ng pagtatrabaho, ay pinili pa rin ito na hindi bawasan ang aming sahod. Ilang oras na rin ang nakalipas at patuloy pa rin ang pagragasa ng order ng fried chicken. Tumutulong na nga rin ang aming boss sa pagluluto ng manok dahil sa dami ng orders. Mabilis ko naman kinukuha ang mga orders at agad na dinadala sa aming mga customer. At hindi pa nga rin natapos ang pagdagsa ng mga order. Halos paulit-ulit na nga lang din ang mga customer na umuorder sa amin. Hindi ko naman maiwasan na matuwa dahil patuloy ang pagtangkilik ng mga tao sa aming tinda. Halos sapon na nang makapagpahinga kami sandali. Kahit papaano ay nabawasan na ang mga umuorder. At dahil nga sa dami ng aming nabenta ngayon, ay nagdesisyon si boss na mag-celebrate. Naisipan nito na magkaroon kami ng chicken party at konting inuman
Pero dahil magdadrive pa kami pa uwi ay hindi pinainom ni boss ang kanyang mga delivery boy. Halos 6:00 na ng gabi natapos kaming mag-deliver at na-sold out naman ang aming fried chicken. Nagtira na nga lang kami ng para sa lulutuin namin na aming pagsasaluhan. Naglagay na nga lang kami sa labas ng shop na close na kami. Habang kami naman ay nasa loob at naghihintay na maluto ang mga manok. Ang iba namang staff ay nagsisimula ng mag-inuman at magkwentuhan. At doon nga mas nakilala ko pa ang mga kasama ko sa trabaho. Ang ibang mga delivery boy naman ay hindi na mapigilan ng uminom din ng alak ng kaunti. Ako naman ay tumanggi at nanonood na lang sa kanila habang nakakasiyahan. Ito ang unang beses ko na makasama ang mga ito ng sabay-sabay na nagkakasiyahan. Mayroon pang nagsasayaw habang tumatagay. Ang iba naman ay kumakanta. Sobrang saya namin lahat at sabay-sabay din namin pinagsaluhan ng manok na inihanda ng aming boss. Tawa lang din ito ng tawa dahil sa kanyang mga empleyado. Napakaswerte namin sa aming boss dahil hindi ito kailanman nagdamot sa amin. Matapos na maluto ang lahat, ay umupo na din ito at nakisalo sa amin. Nagkasiyahan lang kaming lahat at tila ba parang nakalimutan namin kung bakit kami maagang nagsara ng shop. Hanggang sa hindi na nga namin napansin na inabot na pala kami ng 11:00 ng gabi sa pagsasaya. Halos lasing na nga ang ibang mga staff. Ang iba naman ay manatiling hindi umiinom. Hindi kasi pwedeng malasing kaming lahat dahil may trabaho pa kami bukas. Si boss naman ay walang ibang ginawa kundi ang tumawa. Agad naman na akong napatayo nang makita ko ang oras sa aking relo. Nagtinginan pa nga silang lahat sa akin dahil sa biglaan kong pagtayo. Napailing na lang ako at pinakita sa mga ito ang oras. Nanlaki naman at naningkit ang kanilang mga mata. Mukhang natanggal ata ang kanilang pagkalasing na mapagtanto na inabot na pala kami ng gabi. Napakamot na nga lang ang aming boss sa kanyang batok. Ang ilang mga staff naman ay nagsimula ng magligpit. At ang iba naman ay nagpababa na ng kanilang tama. Tumulong na lang din ako sa pagliligpit ng aming mga pinagkainan. Nang matapos na kaming maglinis at magligpit ay isa-isa na rin kaming nag-alisan. Ang iba naman ng mga delivery boy ay hinatid na rin ng mga nalasing namin nakasama. Dahil iba naman ang daan ko sa kanila, ay nauna na rin akong umalis. Ilang minuto na lang pala ay mag-12 na rin ng gabi. Sobrang nagkasiyahan kasi kaming lahat at hindi na napansin ang oras. Naging mabilis lang ang pagbiyahe ko at agad na nakarating sa bahay. Nang makapasok na ako sa bahay ay nakita ko ang tsinelas ng aking asawa. Napangiti na lang ako dahil umuwi pala ito ngayon. Kung alam ko lang na nasa bahay na ito ay mas inagahan ko ang uwi. Napangiti na lang ako na pumasok sa aming bahay. Inilapag ko lang ang aking mga gamit at agad akong nagtungo sa aming kwarto. Mahimbing na itong natutulog at napansin ko rin ang pamamayat nito. Hinalikan ko na lang ito sa kanyang noo at naglinis na ng aking katawan upang magbihis na ng pantulog. Nang matapos na ako ay agad na akong tumabi sa aking asawa at niyakap ito ng mahigpit. Ilang sandali lang ay dinalaw na rin ako ng antok. Kinabukasan naman ay maaga din akong nagising at wala na sa tabi ko ang aking asawa. Agad akong tumayo upang hanapin ito at nakita ko ito na nagluluto sa aming kusina. Napangiti na lang ako at niyakap ito sa kanyang likuran. Mabuti na lang at nandito ito sa bahay. Ilang araw na rin kasi kaming na hindi nagkikita. Kung pwede nga lang na hindi muna ako pumasok sa trabaho ay hindi muna ako papasok para makasama ko ito. Bumitaw naman ako ng yakap at umupo sa silya at naghihintay na makaluto ito. Hindi naman mawala ang ngiti ko sa aking labi dahil sa saya na makita itong naghahanda ng aking almusal.
Nang matapos na ito ay agad kaming kumain ng sabay. Nagkwento rin ito sa mga nangyari habang siya ay nasa ospital. At muli niya rin akong pinaalalahanan tungkol sa paglalagay ng kalamansi sa aking bulsa. Habang kumakain kami, ay bigla na lang nagring ang aking cellphone. Nagmamadali ko naman itong sinagot nang makita ang pangalan ng aming boss. Napatingin naman ako sa orasan at hindi pa naman ako late. Nagulat ako nang seryoso itong magsalita at sinabi na nawawala ang isa naming rider na si Ray at ang inangkas nito na si Nilo. Bigla naman akong nakaramdam ng kaba sa ibinalita nito. Pansamantala muna daw nilang isinara ang shop at sinimulang hanapin ang dalawa. Pagkababa ng aming tawag ay agad kong ipinaliwanag sa aking asawa ang sitwasyon. Mabilis naman itong kumuha ng kalamansi at isang maliit na supot ng asin at inlagay sa aking kamay. Pumalik muna ako sa noo nito at nagmamadali ng nagbihis at agad din na nagpunta sa shop. Sinigurado ko naman na nasa bulsa ko ang kalamansi at asin na pinadala sa akin ng aking asawa. Nang dumating ako sa shop, ay maraming tao sa labas ang nakikibalita at ang iba naman ay aming mga customer. Sumiksik naman ako sa maraming mga tao at nang makapasok na ako, ay nakita ko sa loob ang mga asawa nila Ray at Nilo. Umiiyak ang mga ito at nag-aalala. Agad naman akong lumapit sa aming mga staff at agad sinabi kung nasaan sila boss. Sinabi rin ng mga ito na natagpuan ang motor nila at helmet sa kalsada. Napatango na lang ako at agad din nagtungo kung nasaan ang iba pa naming mga riders. Nang makarating naman ako ay agad ko silang nilapitan. Aligaga ang mga ito at halata ang pag-aalala para sa dalawa naming kasamahan. Nakakaramdam na rin ako ng kaba para sa dalawang ito. Ay umaasa ako na ligtas namin silang makikita. Halata din sa aming boss ang pagkabalisa sa nangyayari. Ilang sandali lang din ay may mga dumating na rin ng mga pulis at nag-imbestiga. Nang tignan ko ang motor ay sigurado akong hindi naman ito nabunggo ng iba pang sasakyan. May kapiraso lang kasi ito na gasgas dahil na rin siguro sa pagkatumba ng motor. Napalingon na lang ako sa paligid at may nakita naman ako ng mga CCTV sa paligid. Agad ko namang tinanong si boss kung napuntahan na nila ang operator ng CCTV upang makita ang totoong nangyari. Agad naman naming hinanap kung kaninong CCTV ang mga ito at napag-alaman namin na ito pala ay CCTV ng barangay. Agad naman kaming nagtungo sa barangay kasama ang isang police officer upang makita ang record ng CCTV. Sinabi nga namin na bandang alas 12 kami naghiwa-hiwalay. Habang tinitignan namin ang CCTV video, ay may napansin agad kami na babae na humarang kila Ray. Napakunot ang noo ko nang makita na parang pamilyarang babae. Parang ito yung babaeng nakita ko noong nakaraang araw. Hindi naman ako agad kumibo dahil hindi pa naman ako sigurado at hindi ko naman talaga ito personal na kakilala. Sunod naman namin na nakita ay bigla na lang sumunod ang dalawa sa babae. At doon na nga ang huling nakita ang dalawa. Napabuntong hininga na lang kami dahil wala kaming masyadong nakita na clue kung nasaan ang dalawa. Bigla namang tumunog ang cellphone ni boss. Agad naman nitong sinagot ang tawag at bigla na lang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Nagmamadali itong lumabas ng barangay kaya agad naman akong sumunod dito. Nang makabalik na kami ay nagulat kami nang makita na ang katawan nila Ray at Nilo. Napatakip na lang ako sa aking bibig at napaiwas ng tingin. Natagpuan na lang nila ang katawan ng dalawa at wala na itong buhay. Nakita ko naman ang pagkuyom ng kamao ng aming boss. Halata din dito ang gulat nang makita na wala ng buhay ang dalawa niyang empleyado. Hindi naman na ako makatingin sa mga katawan nila
dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kanilang katawan. Katulad lang din ito ng unang bangkay ng aking nakita. May wakwak ang kanilang mga tiyan at wala na ang kanilang mga lamang loob. Marami rin silang natamo na sugat sa kanilang katawan. Tinakpan naman ng mga pulis ang kanilang katawan at dinala sa ospital. Nanginginig naman ang kamay ko dahil sa takot sa aking naisip. Hindi kaya ang babaeng nakita namin na huli nilang nakasama ang may kagagawan ng kanilang pagkamatay? Maaari kaya na isa itong aswang at ang dalawa ang kanyang naging biktima? May kung ano-ano pang tanong ang nasa aking isip na hindi ko alam kung paano masasagot. Napatulala na lang kaming lahat at hindi makagalaw sa aming kinatatayuan. Wala ni isa sa aming mga delivery boy ang kumibo. Tahimik lang din si boss at nakakuyong pa rin ang kamao. Mukhang lahat kami ay naapektuhan sa nangyari. Naaalala ko tuloy noong nagkakasiyahan kami kagabi. Hindi inaasahan na yun na pala ang huling beses na makakasama namin ang dalawa. Kinuhanan na rin kami ng statement at naghiwa-hiwalay na rin kami ng pinuntahan pagkatapos nito. Ako naman ay bumalik na sa aming bahay at hindi pa rin mapakali. Naabutan ko pa nga sa bahay ang aking asawa. Nahalata naman nito ang aking pagkabalisa at agad naman ako nitong tinanong. Hindi naman ako nagdalawang isip na sabihin ito sa kanya. Hindi naman ito nagulat nang magsimula akong magkwento. Napabuntong hininga na lang ito at nagsimula na rin na magkwento. Nagulat naman ako sa kanyang mga nakwento. Dahil alam niya na pala na may nangyayaring ganito sa kanilang lugar. Hindi niya lang ito agad nasabi dahil naging busy siya sa pag-aalaga sa kanyang magulang. Nasabi niya rin na matagal nang natigil ang pag-atake ng aswang na ito at hindi niya alam kung bakit ito naulit. Hindi naman ako makapaniwala na kung sinabi niya agad ito, ay siguradong hindi ako papayag na bumalik sa lugar nila at manatili dito ng matagal. Hindi rin sila sigurado kung isa lang ba ang umaatake sa kanilang lugar. Napabuntong hininga na lang ako. Wala na rin akong magagawa dahil nandito na rin naman kami at unti-unti ko nang nagugustuhan ang lugar na ito. Ilang araw pa lang ako dito pero napapamahal na ako sa lugar at sa mga tao dito. At ngayon gusto ko na lang matulungan ang lugar na ito na masolve ang problema sa mga aswang. Gusto ko lang sana na mapuksana ang aswang at maging tahimik na dito sa inyong lugar. Wika ko. Tumayo naman ang asawa ko at nagtungo sa kanilang kusina. Pagbalik naman nito ay may dala na ito ng isang dakot ng asin, bawang at kalamansi. Napakunot naman ang noo ko at hindi maintindihan ang nais nitong ipahiwatig. Kung tutuusin kasi ay wala pa akong masyadong alam sa paglaban sa mga aswang. Ayon sa aking asawa ay mabisa daw ang asin, bawang at kalamansi sa panlaban sa mga aswang. Noong una ay hindi ako naniniwala, kaya naghanap ako sa online ng madalas na ginagamit na panlaban sa aswang. At tumutugma naman ito sa sinabi ng aking asawa. Muli naman akong nakatanggap ng tawag sa aking boss at kailangan daw namin na magtungo sa shop. May importanteng pag-uusapan daw lahat ng empleyado. Mabilis naman ako na nagpaalam sa aking asawa at agad na nagtungo sa shop. Pagdating ko doon ay ako na lang ang kanilang hinihintay. Napakabigat din ang pakiramdam sa loob dahil sa pagdadalamhati namin sa nangyari sa aming kasamahan. Sandali pa lang ako sa pagtatrabaho dito pero grabe na rin ang epekto nito sa akin. Ano pa kaya ang nararamdaman ng iba namin na kasama na ilang taon na nilang nakatrabaho? Agad naman akong umupo sa bakanting upuan at naghintay sa sasabihin ng aming amo. Ngayon ko lang ito nakita na sobrang seryoso at hindi pa rin nawala ang pagguyom ng kanyang kamao.
Napalunok na lang ako dahil sa bigat ng atmosfera dito sa loob. Kagabi lang ay sobrang saya naming lahat na nagsalo-salo sa pagkain at inuman. Nagsimula nang magsalita si boss at halos lahat kami ay nakikinig lang sa kanyang sinasabi. Ayon dito ay nalaman na ng pamilya nila Ray at Nilo ang nangyari at ang funeral nila ay nasa kanilang mga bahay. Maya-maya ay sabay-sabay daw kami na magtutungo dito upang magbigay galang. Napatango naman ako at nakikinig lang sa bawat sinasabi nito. Noong una ay akala ko na tapos na itong magsalita, pero hindi pa pala. Ginulat ako sa mga sunod nitong sinabi. Nais niyang maghiganti sa mga aswang na pumatay kila Ray at Nilo sa pamamagitan ng pagpatay din sa mga ito. Nakaramdam naman ako ng pag-aalinlangan dahil kitang-kita ko sa mga mata nito ang galit. Hindi ko alam kung tama ba ang paghihiganti na gagawin namin o parang katulad na rin kami ng mga aswang na pumapatay. Ang plano ko lang sana ay hulihin ito at ikulong upang hindi na ito makapangbiktima. Nanginginig ang aking mga kamay at agad ko naman itong tinago sa ilalim ng lamesa. Napaiwas na lang ako ng tingin at napaisip kung nais ko bang maging parte ng kanilang plano. Naramdaman ata nila na nagdadalawang isip ako. Nilapitan naman ako ni boss at tinapik sa aking balikat. Napabuntong hininga na lang ako dahil gusto ko rin naman na sanang makatulong upang bigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga kasamahan namin. At gusto ko rin sana na matahimik na ang lugar na ito. Sa huli ay pumayag na rin ako na tumulong sa pagpuksa sa aswang. Pero hindi ako handa na pumatay pa ng aking kapwa. Sabihin man natin na aswang ito pa rin ay may buhay. Tutulong lang akong hulihin ito at hindi na ako makikialam sa susunod nila na gagawin. Matapos ang aming meeting ay napagkasunduan namin na gagamit kami ng tao na gagawing bitag para sa aswang. Nakapaghanda na rin kami ng asin, bawang, kalamansi, bolo at buntot ng pagi. Ang dami palang mga bagay na maaaring gamitin sa pagpatay ng aswang. Parang handang-handa na nga sila na patayin ng aswang. Tanging asin, bawang lang naman ang kinuha ko upang may pangproteksyon lang ako sa aking sarili. Naghanda rin sila ng net para gagamitin upang hulihin ang aswang. Ako naman ay kinakabahan para sa susunod na mangyayari. Hindi naman kami sigurado kung nag-iisa lang ba talaga ang aswang na aming kakaharapin. Hiling ko lang sana na makaligtas kaming lahat at wala nang masaktan pa. Nang matapos na ang aming paghahanda ay nagtungo na kami sa bahay nila Ray at Nilo upang magbigay galang sa mga pamilya nila. Nang pumunta kami ay kitang-kita namin ang lungkot sa mga mata ng kanilang mga pamilya. Para namang kinurot ang aking puso nang makita ang mga ito. Doon nga ay natauhan ako na kung hindi kami kikilos ay marami pang mga pamilya ang maaaring mawawalan ng mga mahal nila sa buhay. Nakaramdam ako ng galit sa aking puso dahil sa aking nakikita. At naaalala ko pa ang mga kinahinatnan ng mga naging biktima ng aswang. Buo na ang aking loob na tumulong sa pagpatay sa aswang. Nang sumapit na ang 12:00 ng gabi, ay sinimulan na namin isagawa ang aming plano. Isa sa mga delivery boy ang dumaan din sa kung saan dumaan sina Ray at Nilo. Nakabukas na rin ang kamera nito sa kanyang helmet. At kami naman ay nakaposisyon sa isang bahay sa di kalayuan. Gumawa na rin kami ng paraan upang mapatay ang mga CCTV sa lugar. Nakakaramdam din ako ng takot habang hawak ang buntot ng pagi. Hindi pa rin ako makapaniwala na maaari akong makakita ng aswang ng harap-harapan. Tumigil naman sa gitna ang aming delivery boy at nagpapanggap na nasiraan ng kanyang motor. At hindi nga kami nagkamali. Muling lumabas ang isang babae. Palinga-linga ito sa paligid at parang nakikiramdam sa nangyayari.
Nagpatuloy lang na nakayuko ang aming kasamahan at habang hawak ang asin. Nang tumayo ito ay bigla nitong inihagis na ang asin sa babae. Agad namang kaming kumilos at inihagis ang net. Nagbago na rin ang anyo nito at parang naging isang mabangis na hayop. Mabuti na lang at hindi na ito makagalaw dahil sa net. Agad namang hinagisan ito ng asin nang sinubukan nitong sirain ang net. Lumapit na kami at pinalibutan na namin ito. Nakita ko pa ang umuusok nitong katawan. Galit na galit ito at pilit na kumakawala sa net na kanyang kinalalagyan. Nang masiguro na hindi na ito makakawala pa, ay hinampas nila ito ng buntot ng pagi. Kitang-kita ko kung paano ito naghihirap. Hindi ko naman magawa na makisabay sa paghahampas at pagpaparusa nila. Nakatayo lang ako habang nanonood sa kanilang ginagawa. Kahit na kakaiba pala ito ay hindi ko maatim na manakit ng aking kapwa. Nabitawan ko na lang ang hawak ko at napalayo. Dinig na dinig ko naman ang palahaw ng aswang at humingi ito ng tulong. Napapikit na lang ako at nagbibingi-bingihan sa mga sigaw nito. At ilang sandali lang din ay itinarak na ni boss ang hawak nitong bolo sa puso ng aswang. Nang tinignan ko ito ay unti-unti na itong naglaho na parang abo. Napabuntong hininga na lang ako nang marinig ang masasayang boses ng aking mga kasama. Hindi ko inaasahan na nakakaramdam ako ng awa sa isang halimaw. Nagpaalam na ako sa mga ito at bumalik na rin sa aming bahay. Hindi ko magawa na mag-celebrate kasama sila lalo na at alam ko na may kinitil kami na buhay. Nang dumating ako sa bahay, ay agad akong tumapat sa altar at nagdasal upang humingi ng tawad sa aking pagkakasala. At doon nga po nagtatapos ang aking kwento, Sir Eric. At simula ng araw na yon, ay nag-resign na rin ako sa pagiging delivery boy. Gumaling na rin ang sakit ng aking biyenan, kaya wala nang dahilan para manatili kami sa Iloilo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga nangyari sa akin noong ako ay naging delivery boy sa Iloilo. Maraming salamat